Sila po ay nakakatulong para purihin natin ang Panginoong Diyos. Minsan mabugat o kinabuhi, mabigat yung buhay, pero salamat sa Panginoon, we can sing with our brothers and sisters. At yun po yung halaga ng pagtitipon natin, hindi lang makapakinig ng kanyang salita, kundi matulungan din natin yung mga nanghihinang umawit para sa Panginoon. At salamat sa ating mga kapatid who led us in praising the Lord. Ngayon, ang bansa po natin ay dinaanan ng tatlong magkakasunod na bagyo. At bukas po ay State of the Nation address ng ating Pangulo. At syempre ang sasabihin niya yung mga magaganda. Pero yung state of calamity, iiwasan. Minsan nagtatanong yung marami, nasaan yung trilyon, umabot ng trilyon pala yung flood control from 2011 to 2025 para ma-control yung flood sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon, nasaan yung trilyon na yun napunta. Okay. Dito pa sa passage natin na pagbabatayan ng message, kung nais nating mag-flourish, kasama yung pag-amin sa ating kasalanan. Okay. Usually, halimbawa, titingnan natin bukas ang sasabihin ng ating Pangulo ay mga positive. And then trying to present na nagfo-flourish yung Pilipinas. Dito sa Biblia, lalo na sa Proverbs, sa next na slide, titingnan po natin na flourishing God's way, kailangang i-recognize natin yung negative, yung kasalanan. And then yung redemption, yung pagliligtas, yung mercy ng Panginoon. Kasi sa sarili natin, hindi natin kakayanin. Kaya dito sa Proverbs 28 verse 13, makikita natin yung message about flourishing God's way through the lens of sin and redemption. Bago po yon, itong Proverbs 25 hanggang 28, 29, sa next na slide, titingnan po natin yung sabi dito na these are additional Proverbs of Solomon, which were copied by the men of Hezekiah, king of Judah. So, matagal nang wala si Solomon at marami na siyang naisulat ng mga Proverbs at meron siyang mga nagsulat din patungkol sa kanya mga wisdom. Pero kahit wala na siya, yung oral tradition about yung wisdom of Solomon, yung Proverbs of Solomon, kumakalat pa rin. Itong mga men of Hezekiah, nung si Hezekiah na yung hari, nagtutuloy pa rin yung pagsusulat about the Proverbs of Solomon. So mula 25 hanggang sa kahit yung nabasa natin kaninang 28, chapter 28, ay kasama yan sa later na nadagdag na Proverbs of Solomon. Hindi siya yung nagsulat, isinulat ng mga men of Hezekiah, nung si King Hezekiah na ang naging hari ng Judah. At tingnan po natin, isa sa mga naisulat ng men of Hezekiah ay itong Proverbs 28:13. Doon nare-recognize na ito ay galing kay Solomon. Basahin po natin ng sabay-sabay sa English. Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Okay. Yung word na prosper or prosperity, sa idea ng mga tao ngayon, karamihan ikaw ay yumaman. Okay, yun yung prosperity. Merry Christmas and a prosperous New Year. Okay, pagyaman. Lalo na yung mga Chinese, yun yung hangarin sa buhay, yumaman. Pero dito sa Bible, itong word na prosper, to flourish in the purpose and blessing of God, not just materially, but spiritually and relationally. Kumbaga,
holistic aspect ng flourishing, ng sabihin nating pagyabong. So, sa idea ng Bible, yung pagyabong, pag-flourish ng isang tao, kinukumpara sa halaman na nandun sa gilid ng batis. Umaraw man ng umaraw, pero yung puno na ito ay yumayabong. Okay. Yun yung picture ng flourishing life. Sa lahat ng aspeto, hindi lang materially, kundi kahit yung relasyon natin sa Diyos, relasyon natin sa bawat isa, paglago natin sa spiritual life, hindi lang puro material. Yun po yung concept ng flourishing or prosperity sa Bible. Now, sa philosophy, may tinatawag na eudaimonia si Aristotle. At dito kinukuha yung idea ng human flourishing ng mga philosophers. A contented state of being happy and healthy and prosperous. Okay, so ang idea nila, kung gusto mong maging ma-achieve itong eudaimonia, yung good life, dapat yung function mo, gawin mo. Kung ano yung design mo, yun ang gagawin mo. Kung ikaw ay talentadong Pinoy na umaawit, dapat gamitin mo yan. Okay, so isang example yon ng how to flourish, to achieve the good life. Now, tingnan po natin yung sa passage natin kung ano itong human flourishing ayon sa Biblia, yung pagyabong, yung pag-unlad sa Bible na concept, yung especially yung passage natin. So we ask this question: what does it take to truly flourish in life as God intends? So ayon sa gusto ng Panginoong Diyos, una, basahin natin na sabay-sabay, concealed sins prevent flourishing. So, unang-una, sa passage natin, makikita natin na ang isang kasalanan na itinatago, ito yung nagpo-prevent sa pagyabong, pag-unlad ng isang tao, lalo na isang Kristiyano. Okay? So, concealed sins prevent flourishing. Ito po yung word sa passage natin. Whoever conceals. Okay. Yung itinatago, whoever hides their sins does not prosper. Nakita po natin ng very clear na sinasabi, does not prosper sa intention ng Panginoong Diyos. Okay, so yung word na conceal. So concealed sins prevent flourishing. Now, sa next na slide, titingnan po natin, basahin natin ng sabay-sabay yung sinasabi ng salita ng Diyos. Let's read. For all have sinned and fall short of the glory of God. Okay. Naalala ko nung bata kami, sabi ng kapatid ko, ikaw Lawrence, umutot kahit alam ko ako yung umutot, hindi, pinaglalaban talaga. Oo. Dito sinasabi ng Biblia, all have sinned and fall short of the glory of God. Kahit sinasabi ng Biblia na all have sinned, meron pa rin yung ayaw aminin sa harapan ng Diyos at harapan ng tao na sila ay nagkasala. Pero makita natin dito sa Biblia na ito yung nire-wrestle ng Word of God about sin. Kasi dito tayo bumagsak. Dito bumagsak si Adan at saka si Eva. At yun din yung problem ng humanity. At ito yung gustong isolve ng Panginoong Diyos sa atin. At kung ayaw nating aminin na tayo ay makasalanan, paano tayo gagaling? Parang yung halimbawa ikaw ay may sakit, ayaw mong aminin na may sakit ka. Paano ka
gagaling, magpapagamot. So, itong sins or transgressions refer to rebellious or willful sin, not just mistakes. So, yung idea ng sin, falling short of the glory of God, kasama yung we rebel sa kalooban ng Diyos. Yung hindi natin nagawa ang kalooban ng Diyos. Nagkamali tayo, hindi natin nagawa. Gusto nating abutin, pero hindi natin kinaya. Okay, yun po yun yung kasalanan. And the proverb reminds us that God's path to flourishing is rooted in honesty. Yung pagiging honest natin, not in hiding or self-preservation. Pagiging honest natin sa harapan ng Diyos na tayo ay nagkasala at kailangan natin ang tulong niya. Like a disease in the body, sin that is hidden continues to harm the soul. So, yung sakit sa ating katawan, pag dinideny natin na wala tayong sakit, kahit na meron, yun po yung magsisira sa atin. Ganun po yung kasalanan. In God's eyes, no true flourishing can happen while we cover what needs to be cleansed. Kasi ang ginagawa lang natin, tinatakpan natin, imbes na dalhin natin sa krus, dalhin natin kay Kristo para linisin. We block God's blessing and stunt our growth when we try to flourish on our own terms without repentance. Okay. Ang sinasabi dito, tanggapin natin na meron tayong problem, meron tayong kasalanan. Maging honest tayo sa harapan ng Panginoong Diyos. Ito po yung sabi ni Jesus Christ, basahin natin ng sabay-sabay sa Luke 5:31 hanggang 32. Let's read. Jesus answered them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." Pag ikaw ay akala mo healthy ka, hindi mo inaamin na ikaw ay may sakit, paano ka mapapagaling ng isang doktor? Pupunta ka sa doktor, ayaw mong aminin na may sakit ka. Or ayaw mong pumunta sa doktor. Sabi ni Jesus Christ, ako ay dumating para sa mga makasalanan. So yung mata ni Jesus Christ ay nakatuon sa mga makasalanan na inaamin nila na sila ay makasalanan. Hindi katulad ng mga Pariseo sa kanyang kapanahunan na hindi nila matanggap na sila ay makasalanan. Hindi. Gusto ng Diyos yung pagpapakumbaba sa kanyang harapan. Yung iba pa nagmamayabang sa kanilang mga kasalanan imbes na magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Okay, sa next na slide, ito po yung Chongqing University. Doon ako nag-aral sa Korea for 2 years ng aking THM or Master of Theology, at meron akong nakakwentuhan doon about sa ilang mga Christians. Sabi niya may mga Kristiyano dito na gumawa ng illegal at nagpapasalamat pa sa Panginoon dahil hindi raw sila nahuli. Sasabihin nila, hey, praise the Lord, kahit gumawa ako ng illegal, hindi ako nahuli. Praise the Lord. Okay. Pinagmamayabang po yung kanilang kasalanan imbis na magsisi sa harapan ng Panginoong Diyos. Nagkaroon man sila ng pera, pero kumusta yung relasyon nila sa Diyos? At saka sa mga niloko nila, mga illegal na kanilang ginagawa. Kaya ang solution ay sa pangalawa. Confess sins, unlock flourishing. Okay, so tingnan po natin yung passage natin, yung text natin sa Proverbs 28:13. Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. So, ito po yung nais ng Panginoon na tanggapin natin na tayo nagkasala and we confess and we renounce. Ang ibig sabihin ng confess,
sabihin sa harapan ng Panginoon at tatalikuran din ang kasalanan. And then sabi dito, who confesses and renounces them finds mercy. Ito po yung key ng prosperity. Mercy ng Panginoong Diyos. Dahil sa habag ng Panginoong Diyos. Magpo-prosper tayo dahil sa habag ng Panginoon. Kaya tuloy-tuloy po yung message natin about yung anniversary natin. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Sa next na slide, ang paraan ng Diyos tungo sa kasaganahan ayon sa kawikaan ay nakaugat sa mapagpakumbabang pagtalikod sa kasalanan at pagtanggap ng kanyang awa. Okay. So, rooted ito pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, pagtalikod ng kasalanan at pagtanggap ng awa ng Diyos. May tinatawag na mercy seat sa Old Testament. Ito po yon. Kasama yan sa tabernacle, later on nandun sa templo. Dito, ini-sprinkle yung mga dugo, yung dugo ng animales. Okay. Pag sila ay nag-o-offer, ang idea nila, dahil sa dugo na yon, sila ay mapapatawad. Kaya every year, may tinatawag na atonement. At dito winiwisik ng high priest yung dugo para sila ay mapatawad. Every year yan. Every year. Pero actually, that is looking forward sa pagdating ni Jesus Christ. Pinaliwanag sa Hebreo na pagdating ni Jesus Christ, ang kanyang buhay mismo, hindi animales ang naialay. Once and for all. Kaya tingnan po natin sa next na slide, ito po yung nangyari kay Jesus Christ. Siya po yung mercy seat. Yung sentro ng awa. Dahil nahabag ang Diyos sa atin, namatay si Kristo once and for all. At hindi lang siya namatay, siya ay nabuhay after 3 days. At dahil sa kanyang ginawa, pwede tayong mapatawad. Can you say amen to that? So, dito sa message ng gospel, nakasentro yung pagpapatawad ni Jesus Christ. Yung ginawa niya sa krus para tayo ay mapatawad. Doon po nag-umpisa yung maayos na relasyon natin sa Kanya. Yung conscience natin okay na kasi napatawad tayo ng Panginoon. Can you say amen to that? And then, sabi dito, we'll find mercy. Yung pagpapatawad, and even sa buhay na ito, magpapatuloy yung mercy ng Panginoon sa atin. Ito po yun, yung contrast. May tinatawag na karma. You get what you deserve. Yan yung karma. Kaya may ginawa kang masama, babalik din sa'yo. Masama. May ginawa kang mabuti, babalik din sa'yo mabuti. Okay, yun yung karma. Pero sa Christianity, Jesus got what you deserve. Si Kristo ang umako yung kaparusahan na para sa atin. Yun yung ginawa ni Jesus Christ doon sa krus. Inako niya. So Christianity, Jesus got what you deserve. Deserve natin yung punishment dahil sa ating kasalanan. Napunta sa Kanya. Kaya nabayaran niya yung ating kasalanan. Pwede na tayong mapatawad. Can you say amen to that? Yun po yung pagkakaiba ng karma at Christianity. Sa atin, sa karma, nakadepende lagi sa sarili mo. Gumawa ka ng mabuti, babalik sa'yo mabuti. Gumawa ka ng masama, babalik sa'yo masama. Pero dito,
meron tayong ginawang kasamaan, ang nagbayad si Jesus Christ, at ang ibibigay niya sa atin ay ang kanyang habag, kanyang tulong. Kaya sa 1 John 1:9, basahin natin ng sabay-sabay. If we confess our sins, He is faithful and just, and He will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Inawit natin kanina, kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit. Sa ami tumubos. Di karapat dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig, lampas langit. Kami minahal mong lubos, aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa atin, tayo ay napatawad, tayo ay binayayaan, kinahabagan. Ang ating response, aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Kaya po narito tayo mga kapatid, para itaas natin ang Panginoong Diyos. Kasama ito sa ating flourishing, sa ating prosperity, yung tayo maging masaya sa buhay na ito dahil sa ginawa ng Diyos sa atin at purihin ang kanyang pangalan. God's mercy is restorative. It heals, forgives, and leads us to true life. Flourishing God's way begins with repentance and is sustained by His mercy. Okay, sa next na slide. Tingnan po natin yung next pa. Next na slide. Okay, yung isa pa. Okay, yan. Nag-aalok ang mundo ng mga madaling paraan tungo sa kasaganahan sa pamamagitan ng tagumpay, imahe, o pagtitiwala sa sarili. Ngunit sinasabi ng kasulatan, ang tunay na sasagana ay yaong tapat na lumalapit sa Diyos at lumalakad sa kanyang awa. Okay, sa Bible, ito po yung kaparaanan. Yung kasaganaan, laging lumalapit sa Diyos at lumalakad sa kanyang awa. Laging nararanasan natin yung awa, yung habag, yung biyaya ng ating Panginoong Diyos. Merong kinuwento si Jesus Christ sa next na slide. To some who were confident of their righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Yung parable ng isang Pariseo at isang makasalanan na nanalangin doon sa templo. At ang sabi ng Pariseo, tumayo siya at nanalangin, sabi niya, Lord, salamat! At ako ay hindi katulad ng ibang tao na robbers, evildoers, adulterers, at hindi rin ako katulad ng tax collector na ito, na makasalanan na ito. I fasted twice a week and give a tenth of all I get. Kumbaga nagmamayabang siya sa harapan ng Diyos. Pero yung tax collector, yung publican na kilalang makasalanan sa kanilang kapanahunan, hindi siya makatingin sa langit. Pinukpok niya ang kanyang dibdib at nanalangin. Ang panalangin niya ay ganito, God, have mercy on me, a sinner. Mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ito yung judgment ni Jesus Christ sa verse 14. I tell you that this man, itong tax collector, itong makasalanan, rather than the Pharisee, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So sa harapan ng Diyos, mga kapatid, ang nais niya tayo magpakumbaba. Aminin yung ating kasalanan at hihingi ng awa, tulong, gabay sa ating Panginoong Diyos. Sa Luke 5:31-32 na basa natin uli kanina, sabi dito, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Sabi ni Jesus Christ, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance.
Kaya ang application natin mga kapatid, kung meron tayong itinatago na kasalanan sa harapan ng Diyos, ito po yung humahadlang para sa ating paglago sa ating spiritual na buhay. Ang nais ng Panginoon ay ipagtapat natin sa Kanya, maging honest tayo sa Kanya, talikuran at tanggapin ang awa at mamuhay ayon sa paraan ng Diyos. Kaya ang response natin, yung inawit natin kanina. Aawitin natin, iniling ko yung ating music team to lead us. And we are going to sing this song. At tayo lalapit sa Panginoon. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko.